Hello mga kasinsin, magandang gabi sa inyong lahat. At bago tayo mag-umpisa, thank you so much sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel, sa akin at sa inyong pagmamahal. Maraming salamat at lubos ako nagpapasalamat talaga sa inyong lahat ng sa inyong mga walang sawang suporta. God bless everyone. At shout out nga pala sa ating lahat sa mga subscribers ko, sa mga nagpa-member at sa lahat-lahat. At shout out sa aking founder Ninong Jururin. Okay, maraming salamat din sa walang sawang suporta mo. Okay, mga kazinzin, ang topic natin ngayon is about sa pagka nag-apply. Kasi ganito yun, mayroon akong isang kumbaga na experience namin dito. Ito lang, recent lang. Mayroon akong arrival na isa na medyo nagkaroon kami ng first kumbaga sa mga kasinsin guys, or ano man, sino man yung mga aplikante na nag-a-apply ko, kahit hindi man sa Singapore, kahit saang bansa kayo mag-a-apply guys, maging honest kayo sa inyong agency, ganon. So kasi muntikan na ako na magkaroon ng problema dahil mayroon akong isang aplikante na siguro hindi ko alam kung naibanggit niya sa akin noon or pumunta siya dito, pero hindi siya, kumbaga hindi siya nakapag-thumbprint, kaya kahit na anong gawin namin na check ng record niya, wala siyang record sa dito sa Singapore, pero mayroon siyang pumunta siya dito that time, nag-apply, which is nakarating siya dito as a tourist, ganun, pero mayroon siyang IPA, ganun, tapos dineploy daw siya ng employer niya ng agency niya sa employer, at nag-work siya doon ng 1 month, gano'n. Tapos, pero hindi pa siya nakapag-thumbprint talaga. So, sa madalit sabi, nakauwi siya sa Pilipinas after that na wala man lang nangyayari, gano'n. Hindi siya nakapag-thumbprint, so wala siyang permit, wala siyang etc. So, ngayon, nag-apply siya uli, which is, ito na nga, pinapunta ko na siya dito. And then, nalaman na, yun na, ikwento niya na pumunta siya dito, yun nga, saka ko nalaman, ganun. Tapos, pangalawa, hindi ko alam na may tattoo siya. So, guys, ang sa akin lang is, pag nag-apply kayo, tanungin man kayo hindi ng agent nyo, kailangan yung i-reveal kumbaga magsabi kayo ng totoo na may tattoo ako, ito yung tattoo ko, kahit na nakatago siya, ito yung tattoo ko, may tattoo ako sa kasi hindi reason yung sasabihin nyo na hindi naman ako tinanong, kasi hindi naman nakikita kasi, dahil may sinusuot kayo, nakasuot kayo ng so hindi nakikita. Kasi kung mga dito lang dito, nakikita, oo. Pero pag hindi nakikita sa katawan, kahit sabihin mo man na sa likod o sa ano man yan, sabihin nyo lang talaga, maging honest kayo at least. Kasi mayroong ibang mga employee, sorry guys, kasi ang sakit talaga ng ko pa. Yung sakit ng mga singaw ko, pasensya na. Sorry, o tuloy tayo. So, hindi lahat ng employer kasi tumatanggap ng may tattoo. So, ganon. Ang sa akin lang naman is yung iwas, kasi kayo din naman ang kayo din naman ang mahihirapan, kami din naman masisira sa kliyente namin, ganon. So sana maging honest na lang tayo at maging ready. So tapos pagdating dito, kumbaga parang nagkaroon siya ng problema. Ayun na yun. Una niya, ganun ang problema niya, pinaliwanag sa amo. Tapos pangalawa, yun nga pinaliwanag uli sa amo. Tapos ngayon na naman, may problema na naman kasi hindi na kinaya ng katawan niya. Nagkaroon siya ng, nagkaroon siya ng anxiety. Siguro sama-sama na yung puyat, pagod niya, at saka homesick, ganun.
So, sa madalit sabi, 3 araw pa lang siya doon sa amo, ay 2 araw pa lang siya sa amo, pina-check up na ng amo, so nagkaroon siya ng reflux at saka yung acid. Kasi guys, syempre pinakita niya sa amo yung ayaw niya rin sanang masira ako sa amo, so pinakita niya yung the best niya. Kaso lang ang problema, hindi nakalimutan niyang kumain, so nagkaroon na siya ng nangangatal na yung buong katawan niya, ganun hanggang sa ngayon. So sa madalit sabi, eto na naman, sinabi niya na hindi niya na kaya, uuwi na lang siya. So wala pa siyang 1 linggo sa amo. So guys, ang point ko dun is kung mag-apply kayo, sisiguraduhin niyo muna na kahit anong mangyari kaya nyo. Number 1, number 2, na maging honest kayo sa agent nyo. At kasi guys, hindi madali ang magpaliwanag sa employer. Napakahirap. So ayaw din natin, syempre ayaw ko rin yung masisira tayo mga Pilipino sa kanila. So yun lang guys, sana maging aral na rin to sa atin, lesson to learn na rin to sa akin, na maging aware, maging aware ako sa lalo pagka nag-interview ako ng magiging aware na ako talaga sa ngayon. Lesson to learn na ako. So, yun lang guys. Maraming salamat at sana makapulutan natin ng aral yung ganito na mga sitwasyon. Experience lang, lesson to learn, ganun. Salamat, maraming salamat, and God bless everyone. And don't forget to subscribe, like, and comment sa ating YouTube channel. Maraming salamat and God bless everyone. Bye! Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, likes, and comment sa ating YouTube channel.